Wow, ang lungis naman ng sasakyan namin. Ayan ang aking sundo. Ayan. Sinusundo na naman niya ako at ihahatid sa aking workplace. Ayan. Itong aking poging driver. Ayan. Ayan, late na naman ako papasok. 3 o'clock naman dito. Papasok na. Tapos uwi din ako mamaya. Anong oras mo pwedeng sunduin? Mama, ate kong gawang po ito. Patay ka pa warir ko ng kasama. Okay, may ano raw siya. May lakad siya or ano. Ayaw niyang, hindi na niyang masundo. So, mag-u-Uber na lang ako. Ayan, mainit na dito. Siya ay naka t-shirt na at saka naka-short. Ako naman, naka-aircon pa doon sa ano. Naka-aircon kami sa salon. Kaya hindi, alam mo naman pag gurang-gurang na kailangan ng ano, medyo mainit-init. Tsaka yung kamay ko hindi pa talaga totaling malakas kasi kaya ganito nung umuwi ako ng Pilipinas noong last year lang na kasi ako na aksidente ako. Nadapa ako, bumibili lang ng pandesal. Tingnan mo na mga aksidente bumili lang ako ng pandesal sa harapan ng SPMC Davao kasi doon naka-admit yung kapatid ko. Kaya doon naging direct flight ako doon. Tapos pagdating doon, kulang kami 2 months sa hospital. Mga pa lang siguro, almost 1 month na siya sa hospital. Bumibili ako ng pandesal kasi nga morning, tapos may games akong sinalihan. Nanalo din ako nung time na yun ng 6K yata. So natutuwa akong bilhan ng almusal yung kapatid ko. Kaya sabi ko, sige lalabas ako maagang maaga, sabi ko sa kapatid kong bunso. Ngayon bumibili ako, medyo maulan-ulan doon. Nadulas ako yung nadapa ako. Kaya nung time na yun, pagkadapa ko, di na ako tumayo. Sabi ko na lang doon, tulungan po niyo ako, ay nabali yung kamay niya, ang laki ko. Tinawag, harap lang ng hospital, tinawag nila yung mga doon, mga nurse, tapos yun, kinuha ako ng wheelchair kating hapon. So sa awa ng Diyos na na-dislocate siya, elbow dislocate. Nag-stay din ako ng 10 days sa loob ng hospital. So talagang boring na boring ako. Ang sakit, talagang ang sakit. Talagang bilis namamaga yung kamay ko. Grabe talagang sakit. Tapos yung asawa ng kapatid ko, yun lang kasama ko. Sabi ko, wag sabihin doon sa kapatid ko dahil imbis na gagaling siya, baka lalala dahil nga sa sakit na aksidente patuloy ako, ibabalik ako dito. Ngayon ang ginawa ko, sabi ko kahit sa sino sa mga kapatid ko, wag niyang pagsabihan. Lahat, pati pag-CCR, grabing sakripisyo noong ko na yun, kapatid ko na yun. Kahit pasaway yun sa amin, dahil sa pagkailangan mo naman ng tulong, talagang siya, tumutulong naman siya, ganun siya pero okay naman. Para sa amin wala namang problema yun. Ngayon, Ay bro, super 45. ang nangyari, Yes. noong na ako, so nag-stay ako doon sa sakit talaga, grabe. Kaya tapos nung umuwi ako nung after na August na ata ako bumalik dito. Mga 5 months ako nag-stay doon. Sawa ng Diyos, gumaling naman yung yung kamay ko, pero hindi ako nagbubuhat. Kaya pag namamalingki kami, mga anak ko nagbubuhat, hindi na saglit. Tapos yun, nung na ako, nag-travel ako yun. Tapos siyempre masakit pa. Ang dami kong dala. Yung nakamaleta ako.
hirap ako na ano, sa pagod ko galing ng Cagayan de Oro kasi umikot ako. Nagdagaw ako, tapos umikot na ako ng Cagayan de Oro na ako sumakay uli, pabalik dito. Hindi na pabalik ng Manila pala. Ang ginawa ko ay ano, natulog ako sa airport. Kasi uwi pa ako ng probinsya. Natulog pa ako pagdating doon sa ano, sabi ko sa pulis doon sa airport. Sir, pwede bang magpahinga muna ako kasi sama ng pakiramdam ko. Sabi niya, pwede naman po, sabi niya. Natulog ako doon, umaga na akong nagising at tapos nagbiyahe na ako puntang probinsya. Kasi hindi ko kaya, grabing sakit ng kamay ko. Dapat, tapos ka-message ko yung ano, doktor, sabi niya, huwag ko raw ibubuhat yung kamay ko. Nabuhat ko yung kamay ko na ano ko talaga. Hindi ko naiwasan. Namaga siya. Namaga siyang sakit. Hindi namaga dito sa may siko. Ang namamaga sa akin yung ano, mga daliri ko. Kaya problema na naman ako noon. Sabi ko, paano kaya ito? Pero sa awa ng Diyos na nakabalik ako dito, yun. Iniingatan ko lang na hindi siya nilalamig ng nilalamig. Ayun, nadaanan ko na naman ang maraming kalapati. Shortcut kami kay ano, hindi kami dumaan sa highway kasi nagpagasolina pa kami. Ayan, tahimik na kami dito. Sana tuloy-tuloy na yung mga flights para kami ay sumaya, para naman kami yung gustong umuwi, makakauwi na. Hindi na kami yung laging natatakot, nag-alala kung anong sitwasyon namin dito, kung paano kami. Yan ang mga building, hindi ko lang pwedeng ibaba para hindi makuhaan mga plate number yung mga sasakyan. Ang liwanag ko. Mainit na kasi 25 ano na ngayon dito. Na dito din pala lusot namin sa ano. Di ba? Ganito ngayon, ano kasi ngayon, Sabado ngayon dito ng hapon. Pero walang traffic. Mamayang gabi ito, marami ng traffic ito kasi nga ano. Halos bawat gabi naman umuwi ako traffic. Pero pag mag 10 o'clock ako umuwi, medyo hindi na rin gaano ka ano, katulad nito. Maganda na yung ano, daanan namin, no? Iba naman yung dinadaanan namin. Ayun, doon ako madalas dumadaan sa kabila. Ayun, yung nandun yung Radisson Hotel. Nagtinis yung mga Junakis. Ng ano, sa metro station, dami na nakatambay sa metro. Papahinga sila kasi dito ang metro, kasi dito dalawa lang yung ano, 2 reals lang yung bayad, so nakakamura, di ba? Pero pag sumakay ka ng Uber, ang Uber binabayaran ko kung hindi 11, 12, minsan nga nagti-13 pa yan. Kaya mas ano, kung every month naman magkano din yun, nasa 3,000 din yung transport ko pag, oo, parang ganun, 600.
Ay, hindi naman. Ay, oo. Kasi ano, palagay mo lang nasa ano, nasa 5,000 sa peso. Sayang din yun, di ba? Pero madalang lang naman ako pumapasok. Hindi katulad dati na madalas ako nandito sa salon. Ngayon, every ano na lang ako pumapasok. Pag gusto ko lang, surprise visit na lang ako sa kanila. Kasi pag araw-araw na ano, wala rin naman akong ginagawa sa salon. Hindi naman ako marunong mag-nails. Kahit marunong ako, hindi din naman ako nag-nails. So, ayan. Ito, malapit na ako eh. Ayan, mamaya-maya makita na yung ano. Ayun, nakita ko na yung building namin, kulay orange. Layo-layo pa naman ng kaunti, mga 600 meters. Diba? Dito may mga Filipino grocery din. Ayan. May Philippine ano din dyan, oh, kainan. Ayan yung ano, maganda rin dyan kumain dito sa loob na yan. Halos itong nakalihira dito na lugar, halos bawat ano dito, pag nabuboring ako, dito ako papasok kakain. Dati pag hindi ako nagbabaon, kakain lang ako. Kaya alam ko na yung mga pagkain nila bawat isa na ano, sa restaurant. Basta dito lang banda, alam ko na yan. Masarap dito na food yung ano, nakainan ko yung sa Turkish na ano, yung food nila. Iwan, anong pangalan noon? Basta kumain lang ako, nagugutom ako eh. Nakalimutan kong tanungin. Kaya pag pumupunta ko ulit, tinuturo ko lang, may menu naman sila. Sinabi naman sa akin kung ano yun, pero hindi, nakalimutan ko eh. Okay, dito na ako.